Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan niyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa niyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa niyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga magpapaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka na manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihan ka ng inyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakakakita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Ipinagdiriwang natin ngayong araw ang Miyerkules ng Abo na siyang hudyat ng pagsisimula ng panahon ng Kwaresma. Sa araw na ito, kapansin-pansin na napupuno ang mga simbahan. Nagiging normal sa atin sa araw na ito ang marumihan ang ating mga noo. Sa araw ding ito, nagkakaalaman kung sino ang mga Katoliko. Pero pagkatapos mapahiran ng abo sa noo, ano na? Pagkatapos natin magsimba ngayon, pagkatapos natin mag-ayuno o fasting, at pagkatapos nating umiwas sa karne o abstinence, ano na? Batid nating lahat na tanda ng pagtalikod sa kasalanan ang paglalagay ng abo sa ating noo. Alam natin na ang panahon na ito ng Kwaresma ay naghihikayat sa ating lahat na magbagong buhay tungo sa kabanalan. Pero kumusta tayo pagdating sa aspetong ito? Mga kapatid, kung paano natin inoobliga ang sarili na magsimba at magpalagay ng abo ngayong araw, sana obligahin din natin ang ating mga sarili na magbagong buhay sa pamamagitan ng regular na pangungumpisal, regular na pagsisimba, at regular na pagdarasal. Mahalaga ang malinis na katawan, ngunit mas mahalaga ang malinis na kaluluwa. Kumusta ang ating buhay panalangin? Gaano tayo kadalas mangumpisal